Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ito ay ayon kay San Marcos chapter 4 verse 26 hanggang 34. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa binhi at butil. Yung binhi ay inihahasik, merong naghahasik, at dito naman sa butil ng mustasa, ito ay napakaliit na butil, pero ito ang pinakamalaking gulay kapag ito ay tumubo na. Ang maibabahagi ko lang ay kung ano itong binhi o kaya ito ay kung ano ang butil. At maihahambing ko ito sa salita ng Diyos na ang binhi o kaya butil, ito ay ang salita ng Diyos. Katulad ng mga naririnig nating the parable of the sower o kaya yung butil na bumagsak sa iba't ibang klase ng lupa na nabasa natin nung isang araw. Yun ay talinghaga tungkol sa manghahasik. Dito ang lupa, ang ibig sabihin ay ang ating puso. Ang lupa ay isa sa mga creation ng ating Panginoon.
Ganon din naman tayo, ang ating puso ay isang parte ng ating katawan na ginawa ng ating Panginoon. Sinasabi dito na kapag ang binhi ay bumagsak sa lupa, ito ay tumutubo nang kahit wala tayong ginagawa. Automatic na ito. Kumbaga, ang lupa mismo ang nagpapalago nito o kaya bumubuhay dito. Kapag ang butil ay bumagsak sa lupa, ito ay mamamatay at ito ay mabubuhay at ibang klase na ng gulay ang lalabas. Ganon din naman itong salita ng Diyos. Kapag narinig na natin ang salita ng Diyos at kapag ito ay tinanggap natin ng maluwag sa ating puso, ito ay lalago, ito ay magbubunga at ito ay magbibigay sa atin ng panibagong buhay o kaya perspective sa buhay. Kung mababasa nyo yung unang pagbasa, ito ay tungkol kay David, Haring David, na nagkaroon ng malaking pagkakasala dahil nung makita niya si Bathsheba ay iniutas niya sa kanyang mga sundalo na para para siya ay sipingan si Bathsheba habang ang asawa ni Bathsheba ay nasa digmaan. At nang masipingan na ni Haring David si Bathsheba, ito ay kasalanan at pilit niya itong pinagtatakpan. So, yung sunod-sunod na pangyayari dito ito ay bunga ng kanyang maliit ng kasalanan na nagsimula sa maliit. Nung unang nakita niya yung kagandahan ni Bathsheba at yun na yung kasalanan na namunga na ng mas malaki pang kasalanan. Pilit niyang pinagtakpan ang kanyang kasalanan hanggang ito ay wala na siyang magawa kundi padala ang asawa ni Bathsheba sa digmaan para mamatay. Ganon din ang sa ating mga puso. Ano ba ang gusto nating tanggapin sa ating puso? Ang binhi ba ng kasalanan o mga temptation ay gusto ba natin itong tanggapin at ito yung palaguin natin sa ating puso, o kaya ang mabuting balita na katulad nito? At kapag tinanggap natin ang mabuting balita ng ating Panginoon, di na tayo dapat mag-alala pa dahil ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, ang siyang magpapalago nito. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita po tayo bukas ulit at lagi po tayong pagpalain ng Panginoon. Amen.